Labis ang pasasalamat ng mga residente ng Pag-asa Island dahil magkakaroon na ng Catholic Church sa isla. Sinimulan na ang groundbreaking ceremony sa simbahang itatayo malapit sa mas pinahaba at pinalawak na runway. Nakatutok si Rafi Tima. Mahigit isang dekada na mula ng huling tumapak dito sa Pag-asa Island sa Munisipalidad ng Kalayaan, si retired Associate Justice Antonio Carpio. Nanibago ang dating hukom sa itsura ng isla na kanilang dinalaw noon bilang paghahanda sa kasong nooy isasampa pa lang ng Pilipinas laban sa 9-dash line ng China. Ang daming bago dito. It looks a lot better now. We're moving forward, we're advancing, we're cementing our arbitral award. Tiniyak daw ni Justice Carpio na makasama dito para sa groundbreaking ng kauna-unahang simbahang Katoliko sa Pag-asa. Sa pamamagitan ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD, nabigyan ng espasyo ang simbahan malapit sa pinahaba at pinalawak na runway ng isla. Pinangunahan ni Puerto Princesa Palawan Bishop Socrates Misiona ang groundbreaking, kasama sina Justice Carpio, PCSD Executive Director Atty. Teodoro Mata, Coast Guard West Philippine Sea Spokesperson Rear Admiral J. Tariela at mga lokal na opisyal at residente ng Kalayaan. Sa kanyang humili sa misa bago ang groundbreaking, inilahad ng obispo ang naranasan ni Jesus nang ipagkanulo siya ng kapwa Hudyo bago ipako sa krus. Sana raw, hindi ganito ang mangyari sa Pag-asa. Kakalungkot kung kapwa Pilipino ang magsabing, ay, hindi sa akin yan. No? Para bagang mahihina yung ating claim na atin ito. So, may this church be a symbol of unity for us. Bukod sa isa sa mga nagpursige na agad maipatayo ang simbahan sa Pag-asa, payag din daw ang Philippine Coast Guard na ipadala ang kanilang chaplain dito habang inaayos pa ng simbahang Katolika kung paano patatakbuhin ang simbahan. Admiral Gavan recognizes na dapat may simbahang Katoliko dito sa Pag-asa. No? And in the absence of Roman Catholic Church, meron naman tayong Coast Guard chaplain na makakapag-lead muna ng mga masses dito. Ang mga residente ng Pag-asa, laking pasalamat na sa wakas, bukod sa elementarya, high school at rural health center, magkakaroon na sila ng simbahan sa isla. Ngayon po, actually masaya. Kaya po kanina doon, nag-volunteer po ako na magbasa. Laki po siyang sandalan kasi katulad po na malungkot po dito sa isla. Sa pananampalataya ng mga nandito sa residency, isang malaking sandata para sa amin ang magkaroon ng simbahan dito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.